anti-Marcoleta. Narinig na kita noon, pero hindi kita tayo kilala. Nung nainteresado ako sa iyo, yung nagtatanong-tanong na ako kung sino ka, your lawyering and everything, at yung performance mo sa Congress. But I was really impressed yung pagdala mo sa kaso ng gobyerno, or at least yung nag-neutral ka man, pero nilabas mo yung totoo. Hindi ka takot sa mga oligarchs, hindi ka takot sa pera nila, at ginawa mong ikaw yung nagsasalita para sa lahat ng gustong sabihin nila hindi nila masabi at nasabi mo. There are few men, sabihin ko sa iyo, without meaning to offend the rest of the guys there na kung saan tayo napunta at kayo nagtatrabaho. You seldom see committed persons talaga sa trabaho nila. And I was said very much impressed by your behavior, performance, yung sinabi mo sa lahat. Pinalabas mo ang lahat kung ano ang mali ng gobyerno dito sa ABS-CBN na sa matagal na panahon, I said, government, and even ako, na walang, ako, pinaputok ko lang yung mga mali nila, but nobody carried the name of the Republic of the Philippines parang doon sa Kongreso. Ikaw yun. And I was very much impressed. So nagtatanong ako. You are a principled man, extremely honest, with integrity. At nung alam ko, nung nalaman ko, kung makipag-away ka ng tao o isang korporasyon or ahensya, be it in government or outside, nakita ko yung passion mo to ferret out the truth. So kaya ako yung mismong personal nagsabi sa iyo kung sana maging senador ka, tumakbo ka. So yan ang gusto ko, manalo ka, use the passion that you have in your heart to work for the Filipino people, lalo na ako paalis na. At ako'y believe na believe sa iyo, sa totoo lang, because I like honest persons, men of integrity. Ngayon ho, kung sakali man, God willing, kung ipagpala lang ng Diyos sa atin, kung masenador ka, ano pa ang madagdag mo sa pagka-lawyer mo at kung maging senador ka? What would be the meaningful legislation that you have in mind na magawin mo kung nandiyan ka na sa Senado? Ang unang-una po, Ginoong Pangulo, ay nakita ko po yung nailatag ninyong magagandang programa. Ang nais ko po ay may pagpatuloy ang mga iyon. Unang-una na po yung ating infrastructure program na inyong naisulong. Nakita ko naman po talaga na sa panahon nyo lamang umabot yung 5.1% na ratio ng infrastructure spending sa ating GDP. GDP. Hindi po nangyari yun sa mahabang panahon. Matagal na po ako sa Kongreso, Mr. President, ngunit naglalaro lamang po sa 2% ng ating GDP ang nailalatag na infrastructure program. Napaka-importante po nun sapagkat kapag nailatag yung infrastructure backbone po ng ating bansa, alam naman po natin ma-attract ang investments. Hindi lamang dito sa bansa natin, lalong-lalo na po sa ibang mga bansa na pupunta sa ating bayan para dito magbukas ng maraming negosyo.
At yun ang magiging simula kung paano natin mapapalago ang ating ekonomiya. Sa Makatwid, napakarami po rin yung nagawa at ang isa pa po, yung pundasyon ng ating pangkapayapaan, ating peace and order. Importante po rin yan sapagkat hinahanap din po, Mr. President, ng mga mamumuhunan yung stability ng isang bansa. Kapag magulo po yung bansa, hindi po ako maniniwala na talagang uunlad ito sa inaasahan nating pagunlad. At nakita ko rin po yung pagmamalasakit nyo, i-reforma ang ating lipunan. Yung pagsasakit po ninyo na talagang labanan natin ang droga at ilagay sa matatag na pundasyon ang ating bansa. Pagmamalasakit ninyo kung paano naitawid ang bansa natin sa pandemya. Siguro nga po, kung hindi tayo nabot ng pandemya, Mr. President, sa nakita kong paglakas ng ekonomiya natin, halos hindi tayo bumababa ng 7% per quarter. Talagang tinamaan lang po tayo ng pandemya, Mr. President. Kung hindi nga lang siguro dumating ito, nakita ko na siguro ang pinakamagandang antas ng ating ekonomiya. Gusto ko pong ipagpatuloy yun, Mr. President, at meron pa po akong nakita na kasi matagal na panahon po yung kuryente, yung pong presyo ng kuryente ay talagang mataas po. Hindi po natutupad yung layunin ng batas. Pagka 21 years ago, nakalagay po talaga affordable ang rates ng ating elektrisidad. Nalalaman ko po ang paraan kung paano sapagkat nandun din po sa probisyon ng batas. Problema lang, ang maraming kasamahan po natin sa Kongreso ay hindi naman po talaga nagsisikap na talagang ayusin yung dapat na ayusin. Nandun po yung mga provisions ng tinatawag nating ARCOA. Ito po yung renewable, ito po yung mga yung aggregation po at saka yung retail energy. Nandun po yung kung paano mabe-break up po yung monopolistic market ng distributors ngayon into a contestable market. Yun po yung paraan para maibaba natin ang presyo ng kuryente. At yun nga pong problema ng ating sakahan, Mr. President. Napakaganda po ng mga batas natin, hindi po nagkakaroon ng pagkakataon na maipatupad na mabuti sapagkat alam naman po ninyo, napakatindi rin po ng corruption sa bansa na gusto ko rin po sanang makatulong doon sa paraan na inyong nais mangyari. Alam ko pong pinagsikapan ninyo. At nakita ko po yung isang paraan, Mr. President, sapagkat sa matagal na panahon, kung mapapansin po ninyo, yung Commission on Audit, ang modality po nila ay post-audit. Ibig sabihin po, mag-audit sila pagkatapos na ng programa. Papasok sila pagkatapos na ng project. Mag-audit sila pagkatapos ng fiscal year. Samantalang kung titingnan po natin yung State Audit Code of the Philippines, as sinasabi po niya ron ay preventive. Maging ang saligang batas po natin, Mr. President, ay sinasabi, if the internal audit control of an agency is inadequate or weak, dapat po ay magsagawa ng special measures or pre-audit ang COA. Ang palagi pong minamatwid ng COA, Mr. President, kaya post-audit sila, sapagkat pag nag-pre-audit daw po sila ay medyo babagal daw po ang pagpatupad ng ating mga infrastructure projects o namang programa. Ang sabi ko naman, ayan mo nang ma-delay ng konti. Ang importante po, masinop natin yung pera ng bayan. Kung makikita po natin, Mr. President, halos every year at halos lahat po ng ehensya ng ating pamahalaan, sang-ayon na rin sa ulit ng COA, ang dami pong anomalya. Pero palagi na lamang pong report, Mr. President. Wala naman pong nangyayari na malikom nila yung inulat nilang anomalya. Sana po ang dapat na mangyari ay masino, ma-prevent. Sapagkat yun po yung sinasabi doon sa Section 33 ng State Audit Code of the Philippines. It should be preventive. Hindi po dapat post-audit, dapat pre-audit. Yan po yung mga iba't ibang nais kong ayusin sana. Ang Department of Education, Mr. President, maaring sa ngayon ay alam na rin po ninyo sapagkat meron po tayong isang batas na nagawa natin 25 years ago. Sinasabi po doon ng DepEd,
hindi na siya ang dapat gumawa ng libro. Ang dapat na gumawa ng libro, mga private sector publishers, in order for us to develop a national book development industry para makapag-export tayo. Ito po yung batas, Republic Act 8047, kung hindi po ako nagkakamali. Pero hanggang ngayon, Mr. President, 25 years na po ang batas na yan. Pero hanggang ngayon, ayaw pa rin iwanan ng DepEd yung paggawa ng libro. Sa makatwid, sila po is in continuing contravention of the law itself. Kaya po hindi maayos-ayos sapagkat sila mismo nilalabag nila yung batas. Siguro po kung ako ang magkapalad po ako, ang palalakasin natin yung oversight function po talaga, yung totohanan at seryosong pagtingin at pag-aayos kung paano na-implement. Marami po tayong magandang batas, Mr. President, hindi lamang po talaga na ipatutupad ng maayos sapagkat kulang po tayo doon sa mga taong dedicated enough to look into these areas, Mr. President. Alam mo, sa totoo lang, ang kulang natin actually, sad to say, ang ginawa itong maramihan mga members ng Congress is, alam mo na, ito yung walang ginagawa at pumasok lang dyan, lalo na yung mga mayaman, milyonaryo, may negosyo, simply to protect or enhance their finances sa pagkatao nila. But wala tayong mga crusaders kagaya ninyo na pag naumpisahan yung o pag-usapan yung mali, that na follow up ninyo hanggang huli. Kagaya ng ginawa mo sa ABS-CBN. Pinalabas mo talaga lahat ang kalukuhan nila. So, doon ako nanonood, started to, and I said, I have found one of the men whose honesty I cannot question. Kaya pinapatakbo kita at tinanong ko kung anong magawa mo. In addition to what you have said, I said, maasahan ka ng ordinaryo na akong Pilipino by that time. That mayroon kang may tao dyan, ang pangalan si Rodante, to help us in our campaign against corruption. Marami yung ano dyan, na hindi, yung umpisahan lang tapos nawala na pagkatapos. They do not even bother to ask yung ahensya na napuntahan. O ito si, whatever, kung maawa nyo, Senador Marcoleta, saan, anong nangyari yung resolution namin na pinasa sa iyo? Nawawalan in the maze of, sa karaming trabaho. Madali mawala yan. So, yung seal mo ng ni Rodante Marcoleta, doon ko nakita, na talagang pinupursigir mo hanggang to the end. And that is why, ang CBN, na-discover natin maraming mali at pwede talagang mahabol sila. And even sa back taxes and the falsification noon sa sinabi mo yung lupa na 4 hectares lang ba yan? It was made to appear when all in all it was 400 square meters or something. Yun. Doon dapat magpasalamat na ang Pilipino na inilabas mo yun at magbayad sila ng wastong buwis. So, para sa akin, kailangan natin kung marami kayong ganun ang asal sa buhay, maraming Rolante Marcoleta ang dapat nasa Senado. Pero kung may isa lang at mailagay ka doon, malaking bagay na yan at marami ka nang magawa. So para sa akin, dapat nandiyan ka sa Senado at sinabi ko sa mga tao, I said it before and I will say it again, yung Dante
Rodante Marcoleta na yan kung hindi ninyo gawaing napakamalas na bansang ito. Yung nandyan, mga negosyante, bilyonaryo, to protect their own interest. But wala kayong mga tao na gusto talagang magsilbi para sa tao. So, para sa akin, I will vote for you. I will ask the people to vote Marcoleta to the Senate so that he can be of use to the country. Yan ang appeal ko sa tao. Hindi sabihin na politika. Wala nga, hindi naman ito nagpapartido, nagpaparada dyan na anong klase-klase. But on his own, ginawa niya yung trabaho niya. And your one distinct episode ng buhay mo. Hindi na manalo. Talo ka o panalo, sa Diyos na yan. It's a destiny. Pero na may dumaang Dante Marcoleta dito sa Congress na ito. Kung mapahaba natin ang termino dyan sa Congress, whether as a congressman or as a senator, what I would like him, ako mismo isang Pilipino, gusto ko, Marcoleta sa Senado. Yan ang sinasabi ko sa kung boboto kayo at maniwala kayo sa akin, iboto ninyo kasi he would be an asset sa ating gobyerno. Hindi lang sa Senado. At ang Pilipinas would be better, much better, if there are people working for the Republic of the Philippines. Yan ang masabi ko after hearing you. At yung aking pangparinig. So sana, ako magkakampanya at yung awareness kasi ninyo, hindi masyado kasi bago lang. Ito kasi mga senador, nailagay lang kasi kung tanungin yung tao, memory lang. At kung tanungin naman, hindi naman tinatanong, sino ba ito? Tinatanong lang sino ang... Yan ang problema sa Pilipinas. At tinatanong kayo, sino yung mga tao na makapagbigay ng, kaligayahan sa Pilipinas na nagpo-protect talaga sa atin. Ang marinig kasi ninyo yung araw-araw, maririnig niyo sila, Senador. Ba't pakinggan ninyo ako? Kasi ito, kailangan dyan. More than anybody else dyan sa ano. Kalimutan mo na yung iba, wala naman talagang ginawa yan. Gusto ko nga sabihin, meron ba, pero ayaw ko kasi ayaw kong masira na baka inaangat kita sa parang maging senador using or at the expense of others. Hindi ako mag-ibang ng ibang kandidato. Ikaw lang mismo. Ang trabaho ko ngayon, hindi mag-atake ng mga anong mali ng kalaban. Wala akong, itong panahon ko ito para sa iyo lang. Vote for Marcoleta. The first name is Rodante. Baski Rodante siguro, okay na yan. Pero Marcoleta, wala lang kayong ibig sabihin, Marcoleta. Marcoleta para sa bayan. Thank you, Mr. President. Salamat po.